Isang pangmalakasang energy ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Kung saan panig man kayo ng mundo o sulok ng Pilipinas kayo nanonood ngayon, kamusta ang energy nyo ngayon? Ako po si Jasmine Romero at welcome sa programang Full of Energy, hatid sa inyo ng Department of Energy. Basta enerhiya, sagot kita. Sa ating unang episode, sino ba ang hindi gumagamit ng appliance sa kanilang mga tahanan? Para aliwin ang ating mga sarili, andyan ang TV. Pangontra sa init ng panahon, electric fan, pati aircon. Para hindi mapanis ang mga pagkain, may refrigerator. At kung ano man ang pangangailangan sa araw-araw, may appliance para dyan. Sa dami ng appliances sa ating mga bahay, mataas ang konsumo nito sa kuryente at gumagamit tayo ng mataas na energy. Paano ba tayo makakatipid? Ano ba ang mga life hacks na pwedeng gawin para sulit at matipid ang paggamit ng appliance? Makakatulong nga ba ang paggamit ng inverter appliance? Kung oo, ano ang epekto nito sa ating konsumo? At importante ring matutunan ang pagbabasa ng energy labels sa mga ginagamit nating appliance. Mamaya, ituturo namin yan sa inyo. Lahat ng yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sigurado akong marami tayong mga katanungan tungkol sa tamang paggamit ng mga appliance sa bahay at merong isang tao na handang magbigay sa ating ng mga kasagutan. Kasama natin sa programa ang Director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy, Mr. Patrick Aquino. Kamusta ka naman, Sir Patrick, and welcome to the show. Hello, Jasmine. Sobrang okay ng energy ko ngayon. Siguro dala ng excitement. Gusto ko ang vibe nating dalawa. It's giving positive energy. Yan ang gusto natin sa ating programa ngayon. Ayaw natin ng nega. Dapat may mapulot na kaalaman ng ating mga ka-energy natin mula sa atin. Actually, Jasmine, marami. Ready akong mag-share ng energy saving tips para sa mga ka-energy natin. Lalo na kung pag-uusapan ay may kinalaman sa appliance. Pero bago tayo magpunta doon, nasa energy testing facility tayo. Oh. Ito ang audio-visual testing laboratory kung saan tinetest ang ating mga television sets maging yung audio nito. At hindi dito nagtatapos yan, Jasmine. Makikita rin natin kung paano ang resulta ng mga test na ito ay napupunta sa mga labels na pag-uusapan natin maya-maya lamang. Aba, pwede mo ba kaming bigyan ng konting preview kung ano ba ang nakikita nyo at nakuhang mga test? Aba, hindi ko pangungunahan. Pero Jasmine, madali lang ito. Pag mas mataas ang numero o mas madaming star, mas efficient ang ating produkto. So, paano mo makikita yon? Konti lang, konti. Konti lang. May label tayo, Jasmine. Nakikita ito sa mga produkto natin sa merkado. Kaya nga ito yung asul at dilaw na labels na ipapakita natin. Kaya abangan nyo yan, mga ka-energy. Dahil nabanggit mo na rin lang, Director Patrick, alamin natin ang mga opinyon ng ating mga ka-energy tungkol sa energy consumption nila sa paggamit ng mga appliance sa kanilang mga bahay. Tama yan, Jasmine. Mahalaga na marinig natin ang kanilang opinyon ng mga ka-energy sa mga topics dito sa programa para mabigyan din natin sila ng tamang tips na magagamit nila sa pang-araw-araw. Kaya naman, panoorin natin ang masasabi nila dito sa Opinion Mo! Sir, excuse me po. Familiar po kayo dito, sir? Ano yan, sir? Alam niyo po kung ano ito? Hindi ko po alam yan. Pasigla po. Energy rating ng mga appliances na inverter. Go. Go UP ako. Hindi, it's about yung how to conserve energy. Tama. Wait lang. Energy label to, di ba? Ang energy label ay ang sticker na kadalasang nakikita sa mga appliances na balak nating bilhin katulad ng ref, aircon, TV at iba pang gamit na kumukonsumo ng kuryente. Pero, para saan nga ba ito? So, energy label is actually a feature na designed to educate or para ipahiwatig sa mga bumibili na ang produkto ay nakakapagbigay ng savings
in terms of power consumption. So ito ay nakakatulong para sa mga bumibili ng produkto malaman kung magiging sulit at makakatipid sila sa paggamit ng produktong ito. So, sa isang produkto, makikita ninyo sa packaging yung energy label that gives you the information about, number 1, yung rating niya. So, ang energy label may star rating from 1 star to 5 star. Siyempre, the higher yung rating, the more savings ang makukuha ng mga namimili. So, basically, pinapakita doon sa energy label na gaano yung posibleng konsumo nitong produkto nito sa electricity ng mga mamimili. Kung mas mataas ang energy efficiency rating at bilang mga stars, mas malaki ang savings. Kaya, pasok na pasok para sa mga gustong makatipid at nagda-diet ang budget tulad na lamang ng metikulosang ina at lola na si Olive Rillera mula sa Dasmariñas, Cavite. Sa ngayon, 4 kami na nakatira dito sa bahay. Pagkonsumo naman namin ng kuryente, medyo may pagtitipid. Kasi mahal din ang mga bilihin ngayon. Kapag bumibili ako ng appliances, ang una kong tinitingnan ang energy level. Priority din namin ang makatipid ng kuryente. At saka tinitingnan din namin ang quality ng appliances na binibili namin. Kung matibay, lalo na sa aircon at saka ref, mas pinipili ko ang inverter kasi sabi nila mas nakakatipid ng kuryente. Sa patuloy ng pagtaas-baba ng singil sa kuryente, kung minsan, kahit naka-inverter man o nakabase sa energy label, hindi pa rin ramdam kung nakakamenos ka. Kaya ang last resort, kanya-kanyang diskarte na lang. Pag nanonood kami ng TV, limitado lang. At saka, pag malamig na ang panahon, hindi na namin ginagamit ang aircon, nag-electric pan na lang kami. Tapos sa gabi, pinapatay namin ang lahat ng ilaw dahil doon, malaki rin ang pinagbago ng pagkonsumo namin ng kuryente. Ngayon, umaabot na lang ng mga 3,000, 2,000 kasi nga, nagtitipid kami. Payo ni Lola Olive, matutong mamuluktot kung maikli ang kumot, maging matalino, matipid at madiskarte sa pagkonsumo ng kuryente. Palaban ang mga opinyon ng ating mga ka-energy, kaya handa ka na ba, Director Patrick? Always ready tayo, Jasmine, lalo na para sa mga ka-energy natin. Handa na akong makatulong sa kanila. Kaya naman sa aming pagbabalik, bibigyan linaw namin ang maraming mga concerns na ating mga ka-energy pagdating sa paggamit ng appliance. Dito lamang yan sa Basta Enerhiya. Sagot kita!